Kabanata 86-70. Napatulala si Guangbiao kay Wu Changkong. Dahil ang espiritong hayop ay nasa bingit ng pagkalipol, tila 10,000 taong mga singsing ng espiritu ay bihirang lumitaw. Kahit na ito ay ang spirit spreading pagoda, hindi ba napakahirap na lumikha ng 10,000 taon ng mga kaluluwa? Pero bakit? Bakit lumilitaw sa kanya ang 10,000 taong singsing na espiritu? Sino siya? Ang pagkakaroon ng 10,000 taong spirit ring ay tiyak na hindi isang bagay na kayang gawin ng sariling talento sa mahabang panahon, at napakalinaw kung anong uri ng kapangyarihan ang kailangan sa likod nito. Gaano man ka-impulsive ang kanyang karakter, na nakaharap sa isang anim na singsing na espiritong emperador na mayroong 10,000 taong singsing na espiritu at may kultibasyon na base na hindi bababa sa kanyang sarili, wala na siyang tiwala. Si Wu Changkong ay hindi tumingin sa kanya, ngunit tumingin sa mahabang espada sa kanyang kamay. Si Tian Shuangjian, ang kanyang martial soul. Matagal na itong hindi na ipakita. Matagal na niyang pinakipot ang kanyang martial soul gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Nang makita niyang muli ang dati niyang kaibigan, medyo tulala ang mga mata niya. Sa sandaling ito, hindi na siya malamig, tulad ng pagtingin sa kanyang kataypan, banayad na parang tubig. Umuungol. Sigaw ni Guangbiao sa langit. Sa sandaling ito, hindi niya masyadong maasikaso. Sa harap ng marami niyang nasasakupan, kung napakaduwag niya, paano niya sila mamumuno? Kaya, sa anumang kaso, ang labanan na ito ay hindi maiiwasan. Ang unang singsing ng espiritu ay umilo, at ang mga kaliskis ng buong katawan ay pumutok sa kulay bakal na liwanag, ang katawan ng dragon na nakasuot ng bakal. Ang kaliwang paa ni Guangbiao ay biglang tumapak sa lupa, at ang mga tao ay tangay na parang bagyo sa Wu Changkong. Sa kanyang antas, ang bilis at lakas ay nakakatakot na. Sa malaking kamao, ang kaliskis ng dragon ay ganap na naitayo, at ang pagtama ng isang pangharap na kamao na tulad nito ay hindi kailanman magiging mas mahusay kaysa kay Ling Chi. Nakatingin pa rin si Wu Changkong sa kanyang Tianshuang sword, nakatayo pa rin sa pwesto. Ang kamay ng dragon na nakasuot ng bakal na mukhang bagyo, at ang mabigat at malaking ningning, ay tila hindi makakaapekto sa kanyang kalooban sa sandaling ito. Guro, mag-ingat ka. Sumigaw si Tang Wulan mula sa malayo. Sa sandaling ito, gumalaw si Wu Zhangkong, pumihit ang kanang palso, at ang anim na singsing ng espiritu sa Heaven Frost Sword ay lahat ay nagtagpo, at ang dulo ng espada ay bahagyang nakatutok, lumampi lamang sa parang bundok na kamao. Ding 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 ding, isang serye ng malulutong na chimes ang tumunog. Nang marinig ang unang tunog, tumigil ang Tyrannosaurus na si Guangbiao. Sa bawat malutong na tunog sa likod, isang kaliskis sa kanyang kamao ang kukunin, at ang kanyang maringal na katawan ay susunod. Paatros ng isang hakbang. Gusto niyang lumaban, at gustong magpakawalan ng mas malakas na kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit sa unang pagkakataon na hinawakan ng Frost Sword ang kanyang kamao, ang napakalamig na enerhiya ng espada ay tumagos sa kanyang kamao, tulad ng isang matalim na karayom. Kasunod ng bloodline at pagtusok sa kanyang katawan, kailangan niyang gawin ang lahat para itaas ang kanyang kaluluwang kapangyarihan upang harapin ito, at paano niya mailalabas ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. 7 malulutong na tunog, 7 hakbang pabalik, ngunit mukhang espada lang si Wu Changkong. Isang mahinang asol na liwanag ang bumangon mula sa kanyang katawan, at sa maikling sandali ng banggaan, ang momentum ni Wu Zhangkong ay nakakagulat na napawi. Ang kanyang madilim na berdeng mga mata ay biglang naging lila, ang liwanag ng lavender ay namumulaklak mula sa mga mata, at ang Sky Frost Sword ay tumusok ng diretsyo. Ito ay isang simpleng aksyon na hindi maaaring maging mas simple. Mula simula hanggang wakas, ang mga mata ni Wu Changkong ay nakatutok lamang sa kanyang Heavenly Frost Sword. Gayunpaman, nang natusok ang kanyang espada, naramdaman na lamang ni Guangbiao na may nag-apoy sa kanyang katawan, at ang matalim at napakalamig na aura ng espada ay sumabog ng sabay. Hindi lang iyon, sarili niyang diwa lang ang naramdaman niya. Tila mabagal, at tila namumuo ang dugo. At sa sandaling ito, ang makapangyarihang martial spirit na umaasa sa sarili niyang katanyagan ay hindi maaaring magkaroon ng anumang protection na epekto sa kanya. Parang tuluyan ng pinabayaan ng Iron Arm or Dragon ang sarili. Sa wakas ay gumalaw ang Purple Giant Snake Soul sa tabi ni Guangbiao. Ang malaking katawan ay biglang bumukol, at ang mga piraso ng pilak na kaliskis ay nadrill sa lilang katawan. Ang malaking buntot ay direktang iginuhit mula sa gilid patungo kay Wu Changkong, at maliligtas ang kalaban. Sa gulat ng lahat, hindi umiwas si Wu Changkong. Oo, hindi man lang niya sinasadya ang kahit katiting na pag-iwas. Ang asol na liwanag ay bumangon, at ang kanyang mga mata ay kumikislap pa rin ng lilang liwanag. Talagang hinayaan niya ang 1,000 taong gulang na kaluluwa. Isang suntok ang tumama sa sarili. Siya. Sa malambot na tunog, ang asol sa katawan ni Wu Changkong ay naging mas malakas sa sandaling iginuhit. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na may bulaklak sa harap nila, at si Wu Changkong mismo ay tila naging isang espada, eksaktong parehong Tianshuang sword sa kanyang kamay. Ang buntot ng lilang higanteng kaluluwa ng ahas ay iginuhit sa talim. Dumaan ang lilang liwanag, makinis at patag ang bali, sumigaw ang kaluluwa, at agad na lumabo ang kinang sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang Tianshuang sword ay nakarating na sa harap ng Guangbiao.
Si Guang Biao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, hindi niya kayang pakilyusan ang kapangyarihan ni Wan. Ang malupit at napakalamig na aura ng espada ng kalaban ay hamarang sa kanyang koneksyon sa espada ni Wan, at nagpabagal sa kanyang pag-iisip. Ang magagawa niya tanging sa pamamagitan ng pag-angat ng dalawang palad, hinihimok ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa na maaaring pakilyusan na tumayo sa harap niya. Puff! Tumigil ang asul na ilaw. Huminto sa harap ng ilong ni Guangbiao, ngunit ang nagyayelong malamig na hangin ay tila naging isang lambat ng espada, na tinatakpan ang kanyang buong katawan sa loob. Tuluyan nang natusok ang isang palad niya, at agad itong naging espada. Ang mapusyaw na asul na parang Skyfrost Sword. Ikaw, ang iyong mga mata. Nanggaling ka sa lugar na iyon. Blankong sabi ni Guangbiao, ang kanyang boses ay halatang nanginginig, hindi alam kung ito ay masyadong malamig o natatakot. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, pinalayas ako sa lugar na iyon dahil sa masamang ugali. Kaya, huwag mo na akong makitang muli. Nagtagpo ang asul na liwanag, at tila may di mabilang na asul na agos ng hangin na namumuo patungo sa katawan ni Wu Changkong sa pagitan ng langit at lupa. Ang Tianshuang Sword ay naging isang stream ng liwanag at nawala ng walang bakas. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa East China Sea Academy. Tanging ang hindi mabilang na nagyayelong agos ng hangin, kabilang ang bahaging pumasok sa katawan ni Guangbiao, ang sumunod sa kanya sa isang pulutong. Asul na espada na puti, yelo at nyebe sa langit, sumasayaw sa langit. Hanggang sa mawala si Wu Changkong ng walang bakas, nanatiling tahimik ang mga manunood. Parang na-freeze ang boses ng lahat. Maging ito ay para sa mga guro at estudyante ng East China Sea Academy, o para sa mga dibisyon ng Mecha mula sa Mecha Brigade, ang mga nangyari ay masyadong nakakagulat. Ito ay isang labanan sa pagitan ng 6 na singsing na emperador ng espiritu, nakita nila ang 1,000 taong espiritu, at maging ang paglitaw ng 10,000 taong singsing ng espiritu. Pero bakit sa parehong level, 2 espada lang ang ginamit ni Wu Changkong para talunin si karanasan sa pakikipaglaban at paglilinang ay talagang ang pinakamahusay na pagpipilian. Kahit na ang Spirit Ring ay hindi kasing ganda ni Wu Zhangkong, hindi ito dapat bumagsak ng ganoon kabilis. Maliban kung may malaking agwat sa diwa ng martial arts, o, si Wu Changkong ay may mas mayamang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa kanya, at kung ano ang espesyal. Male God? Hindi ko alam kung sinong babae ang biglang sumigaw, at ang East China Sea Academy ay biglang naging masayang karagatan. Ilang sandali, parehong tinawag ng intermediate at high level na departamento ang pangalan ni Wu Zhangkong. Lalo na ang mga estudyante sa Class 5, lahat ay namula, at ang kanilang mga dibdib ay umayos ng may pagmamalaki. Na-assign sa Class 5, maliban sa mga estudyanteng tulad ni XE na orihinal na mga henyo, sino ang mas makakadama sa kanilang mga puso? Ang lakas ni Wu Zhangkong ay nagbigay sa lahat ng 5 klase ng kasiyahan. Pumwesto si Ye Yingrong sa pagitan ng mga guro, ang kanyang magagandang mata ay halatang mapurol, tumingin siya ng diretso sa lugar kung saan nawala si Wu Changkong noon, at Ulong, ate, hindi ko gusto ang kanyang malamig na anyo. Para siyang ice cubes. Pero ngayon, nakita ko na parang gusto ko rin siya. Napakagwapo niya kaya ang kanyang mga pagkukulang ay makakalimutan. Sa tabi ni Ye Yingrong, may isang babae na medyo mas maganda sa kanya. She looked the same age. Medyo mapurol din ang mga mata niya, 6th ring, siya na talaga ang 6th ring. Akala ko magkakaroon pa ako ng chance na mahuli siya. Ngayon parang hindi na ako makakaganti sa kanya. Ang lakas na ipinakita niya, kahit makaharap niya ang 7-ring Soul Sage, natatakot ako na magkakaroon siya ng kapangyarihan para lumaban, at kahit na iyon ay karapat-dapat na manalo. Tumingin si Ye Yingrong sa kanyang kapatid na katabi niya at ngumiti ng mapait, ate, masyado kang sama ng loob. Ang magagandang mga mata ni Ye Yingluo ay kumikinang sa matibay na kinang, walang sino man ang tumanggi sa akin. Siya ang una. Siya ang dapat magbayad para dito. Si Guangbiao ay nakatayo doon ng mahigit 10 minuto bago unti-unting nawala ang lamig sa kanyang katawan, muling nag-normalize ang kanyang linya ng dugo, at ang kanyang espiritong kapangyarihan at martial spirit ay bumalik lahat. Tuluyang umagos ang dugo mula sa mga sugat sa magkabilang kamay. Sa pagtingin sa palad ng kanyang kamay, isang dampi ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Grabe talaga ang lalaking iyon. Tiyak na hindi siya magiging isang hindi kilalang tao. Captain, tayo. Isang lalaking may kaparehong matipunong figure ang tumakbo sa kanya at nagtanong sa mahinang boses, dapat ba nating gamitin ang soul guidance device at mecha? Itinaas ni Guangbiao ang kanyang kamay at natigilan siya, yumot, huwag mo akong kaladkarin hanggang mamatay. Mahirap para sa atin na panasan ang ating puwetan ngayon. Kung tayo ay maglakas loob na gumamit ng soul guidance device at mecha, sa tingin mo ba ay sinuman sa atin ang kayang buhay? Go, bumalik ka. Napasulyap siya sa nakababatang kapatid na nakahiga sa stretcher, napabuntong hininga siya. Matapos magpalit ng iba, hindi na siya gagawa ng anumang bagay na walang kabuluhan tulad ngayon, at hindi na niya kailangang isipin na malaman na tiyak na i-impeach ng East China Sea City Administrative Office ang kanyang sarili para sa bagay na ito. Gayunpaman, para sa kanyang nakababatang kapatid, mahal na mahal niya ito ng sobra. Ang 2 kapatid na lalaki ng pamilya Guang, siya ang nakatatandang kapatid na lalaki. Ganoon din sa Guanglong.
Gayunpaman, para sa kanila mula sa isang mahirap na pamilya, ang suporta ng pamilya sa kanya ng mag-isa ay labis na nag-aatubili, kung kaya't kahit na mahusay na gumanap si Guanglong pagkatapos ng pag-aaral, nabigo pa rin siyang isama ang kaluluwa at ganap na naantala. Si Guangbiao ay gumawa ng kanyang kapalaran kalaunan at buong-buo siyang tulungan ang kanyang nakababatang kapatid, umaasang makakabawi ito, ngunit dahil sa kanyang edad, huli na ang lahat. Sa makatuwid, si Guangbiao ay palaging may matinding pagkakasala kay Guanglong, at si Guanglong mismo ang nagbasag ng lata upang mangolekta ng bayad sa proteksyon, kadalasang lasing at nakikipag-away, ginagawa ang lahat. Ngunit dahil sa suporta ni Yu Guangbiao, maaari itong ituring na isang laganap na pag-iral sa East Sea City. Pagkatapos kumain ng napakalaking kawalan sa pagkakataong ito, galit na galit si Guangbiao, at nagdulot ito ng gulo sa mga tao. Ngunit ang resulta ngayon ay halatang tumama sa bakal na plato. Kinailangan ni Guangbiao na isaalang-alang kung paano haharapin ang resulta. Si Tang Wulan, Eksi, at Guyu ay direktang dinala pabalik sa dormitoryo ng isang nagyayelong espiritong kapangyarihan. Bumalik ka at magsanay. Napakalamig pa rin ni Wu Changkong. Guro, hindi mo ba kami sinisisi? Hindi maiwasang magtanong ni Tang Wulan, kung tutuusin, nagdulot sila ng ganoong inis. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, wala kang ginawang mali, bakit kita sisisihin? Magsanay ka na. Simula ngayon, maliban sa mga araw ng pahinga, hindi ka napapayagang umalis sa kolehiyo sa gabi. Oo. Umalis si Wu Changkong ng mag-isa, at ang tatlo ni Tang Wulan ay bumalik sa kanilang kwarto. Wulan, medyo nanginginig ako, ano ba? Hinawakan ni Eksi ang braso ni Tang Wulan, at gaya ng inaasahan, nanginginig ang kamay nito. Nalilitong tanong ni Tang Wulan, nilalamig ka ba? Ang mga mata ni Eksi ay partikular na nagniningning sa sandaling ito, hindi malamig. Ako ay nasa sabik. Lumalabas na ang Soul Master ay maaaring maging napakalakas. Nararamdaman mo ba ito? Sa sandaling kinuha ni Teacher Wu ang espada, tila ang buong paligid ay nagbabago at nagyayelo. Ito ang malakas, ang tunay na malakas. Kung isang araw, ako ay magiging kasing lakas ni Teacher Wu. Galit na inalis ni Tang Wulan ang kanyang kamay, pagkatapos ay bumalik ka upang mabilis na magnilay. Halos nasa level 20 ka na, bakit hindi ka marunong magsumikap? Naguguluhan na sinabi ni Eksi, hindi ka ba nasasabik pagkatapos mong mapanood ang isang malaking labanan? Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, nasasabik. Ngunit ano ang silbi ng pinanibik? May kaunting akumulasyon din si Teacher Wu upang magkaroon ng lakas ngayon, at magagawa natin ito ng mag-isa. Inilibot ni Eksi ang kanyang mga mata, natalo ako sa iyo, magnilay-nilay, matutuwa ako sandali. Walang magawang ngumiti si Tang Wulan, humiga at umupong naka-cross-legged, paanong hindi siya masasabik? Sa kabaligtaran, sa kaibuturan ng kanyang puso, mas nasasabik pa siya kaysa salamat, ngunit hindi niya ito ipinakita. Maging mas malakas, gusto kong maging mas malakas. Huminga ng malalim si Tang Wulan, inalala ang kamanghamanghang dalawang espada ni Wu Zhangkong ngayon, at nagsimulang subukan ang pagninilay. Kahanga-hanga ang dalawang espada ng guro, at parang kapangyarihan mula sa ibang mundo. Nang ilabas ni Wu Changkong ang kanyang espada, tila nahugot ang kanyang isip dito, na para bang si Teacher Wu ang naging core ng buong mundo, na pinangunahan ang buong mundo na salakayin ng Guangbiao na iyon. Marahil para sa iba, ang pinaka-nakakagulat ay ang pangalawang espada. Ginamit ni Wu Zhangkong ang Heavenly Frost Sword para gumuhit ng napakalamig na aura ng espada na parang sirang kawayan, ngunit para kay Tang Wulan, ito ang unang espada na mas ikinagulat niya. Sa oras na iyon, si Wu Changkong Tianshuangjan ay nagbago mula sa pahilig sa lupa patungo sa pagpulot, mukhang relaxed at masaya, hindi masyadong malakas, walang napansin si Tang Wulan sa estadong iyon. Gayunpaman, nang ang kamao ni Wu Changkong Tianshuangjan ay tumama sa kamao ni Guangbiao, malinaw niyang narinig iyon sa kanyang isipan, tila nakaisip siya ng isang malungkot na pag-awit ng dragon. Bukod dito, ang gayong mga pag-awit ng dragon ay sunod-sunod na sumisigaw, at ang mga kaliskis ay natatakpan. Ang pagpili kay Fei, ang masakit na pag-awit ng dragon ay nagpabagal sa kanyang isipan, at nakaramdam siya ng empatiya. Nararamdaman pa niya na pagkatapos kunin ang kaliskis ng dragon, tumagos ang napakalamig na enerhiya ng espada, na naging sanhi ng paghihirap ng martial soul sa katawan ni Guangbiao. Sa sandaling iyon, ang puso ni Tang Wulan ay nabigla, ngunit may isa pang boses sa kaibuturan ng kanyang isipan, at ang boses na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding galit. Muling lumitaw ang nasusunog na sensasyon na naganap lamang nang siya ay sinaksak ng Light Dragon Dagger. Bagamat saglit lamang ito at hindi nagdulot ng anumang pagbabago sa kanyang katawan, nagulat pa rin ito kay Tang Wulan. Mula sa unang hitsura ng kapangyarihang ito, hanggang ngayon, ang dalas ay tila mas at mas madalas. Napagtanto niya na tila may lihim na nakatago sa kanyang katawan, at ang sikretong ito ay malamang na may kaugnayan sa kanyang Blue-Silver Grass Martial Spirit. Mga mutasayon. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Tang Wulan na hindi mapakali. Madali siyang pumasok sa estado ng konsentrasyon, ngunit ngayon ay hindi siya maaaring kumalma ng mahabang panahon. Sa dormitoryo, nakabalik na rin sina Yun Xiao at Zhou Changshi, kahit na si Yun Xiao,
na kadalasang kalmado, masayang pinag-uusapan nila ang estilo ng dalawang espada ni Wu Changkong kasama sina Zhou Changshi at Xi. Naririnig ni Tang Wulan ang kanilang mga boses, ngunit hindi na siya muling makapasok sa estado ng pagmumuni-muni. Unti-unting nakaramdam ng kaunting ulirat ang buong pagkatao niya. Sa kanyang isip, ang mga hiyawan ng mga sigawan ng dragon ay patuloy na umalangaw-ngaw, na nagpapasigla sa kanyang katawan, na parang may espesyal na bagay na unti-unting nagbuburo. Unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan, at unti-unting naglaho ang dagandong ng dragon. Tila nagsimula na siyang magnilay. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tumatakbo ng mapayapa, at sa oras na ito, ang iba ay pumasok na sa paglilinang ng konsentrasyon. At sa likod ni Tang Wulan, lumitaw muli ang mga gintong linya na umaabot mula sa cervical spine hanggang sa tail spine. Isang mahinang pag-aapoy ang bumalot sa kanyang katawan, dahilan para bahagyang manginig siya, punak-punak ang kumunot ang kanyang noo, na para bang may nararamdaman siyang sobrang sakit. Itim na itim ang paligid, at walang makikita. Natagpuan ni Tang Wulan na tila siya ay napunta sa isang itim na mundo. Biglang nagliwanag sa di kalayuan ang isang sinag ng ginto, ang ginto ay nakasisilaw, at agad itong nakatawag ng kanyang atensyon. Papalapit ng papalapit ang kulay ginto, at unti-unti itong lumaki. Nang makita ni Tang Wulan ang hitsura nito, nagulat siya nang makitang isa pala itong malaking gintong dragon. Ang gininto ang dragon ay may 5 kuko, at ang katawan nito ay natatakpan ng malalaking kaliskis na hugis gintong diamante, sungay, at katawan ng ahas. Hoy, bakit alam mong dragon? Ibang-iba ito sa dragon sa mainland. Wala itong pakpak at 5 kuko sa ilalim ng tiyan, ngunit paano mo malalaman na isa itong dragon? Ang gininto ang liwanag ay biglang namulaklak, at si Tang Wulan ay nagkaroon ng down-to-earth na pakiramdam. Pagtingin niya sa ibaba, sa wakas ay nakita na niya ang kanyang sarili, ngunit ngayon ay tila nag-ilusyon ang kanyang katawan. Ang lupa ay sementado ng asul na mga brick, na tila isang malaking bulwagan, at sa itaas ng bulwagan, ito ay ang malaking gintong dragon na nakabitin doon. Kumpara noon, mas malinaw ang nakikita niya sa mga oras na ito. Nagulat si Tang Wulan nang makitang mayroong 18 ring halo sa malaking gintong dragon na ito na may haba na 100 metro. Bawat bilog ng halo ay nagliliwanag ng malinaw na asul na liwanag. Hindi ko alam kung bakit, nang makita niya ang asul, ang una niyang naisip ay ang sarili niyang asul na pilak na damo. Sa wakas dumating ka na. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang dumating mula sa lahat ng direksyon. Kaagad pagkatapos noon, biglang lumiwanag ang mga gintong ilaw sa kanilang paligid, at ang mga gintong ilaw na ito ay namuo patungo sa gitna, at sa wakas ay namuo sa lupa sa anyong tao. Napaka-transparent ng kanyang katawan, ngunit hindi niya makita ang tiyak na anyo, tila isang liwanag at anino lamang. Sino ka? Nasaan ito? Nananaginip ba ako? Tanong ni Tang Wulan. Marahil, hindi ko alam kung sino ako. Ang tinig ng gininto ang liwanag at anino ay tila medyo natulala. Isa lang akong godsense, isang godsense na espesyal na iniwan para ituro ka. Dito masasabing ikaw. Ang panaginip ay masasabi ring bahagi ng iyong katawan. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay 9 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang kuryosidad ay higit na higit sa kanyang takot. Curious niyang sinabi, ibig mong sabihin, may dragon bang naninirahan sa katawan ko? Sinabi ng Golden Light at Shadow, ito ay hindi lamang isang dragon, kundi isang Dragon King din. Upang maging tumpak, ito ang asensya ng Golden Dragon King. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan, kung gayon, ito ba ang aking martial soul? Sinabi ni Golden Light at Shadow, hindi. Sa isang kahulugan, ito ay isang sakuna para sa iyo. Dahil ang enerhiya na nilalaman ng Golden Dragon King ay masyadong malaki para sa iyong maliit na katawan upang dalhin. Kapag ang enerhiya nito ay sumabog, ikaw ay mamamatay. Mamatay. Natigilan si Tang Wulan. Siya ay bata pa at hindi kailanman naisip ang salitang ito. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ng mag-ama? Hindi rin ako makakapunta sa Nier. Mamamatay na ba ako? Blanko ang tanong ni Tang Wulan. Kung ganoon, wala ako dito. Gawin mo ang sinabi ko, baka hindi ka mamatay. Pero, napakahirap. Ang gininto ang liwanag at anino ay payapang tumunog. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang labi, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Ang gininto ang liwanag at anino ay same time na nagsabi, maaari kang pumunta rito, nagpapatunay ito na mararamdaman mo ang kapangyarihan nito, at nagsisimula ka na ring maapektuhan ng kapangyarihan nito. Ang Golden Dragon King ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa katawan, kaya ang enerhiya nito ay ito rin. Kung naisip ni Tang Wulan na ito ay maaaring panaginip noon, nang sabihin ito ng gininto ang figure, unti-unti niyang naunawaan na marahil ito ay hindi isang panaginip, hindi bababa sa ito ay hindi isang simpleng panaginip. Oo, ang aking lakas ay mas malaki kaysa sa aking mga kapantay. Sinabi ni Tang Wulan ang totoo. Sinabi ng Golden Figure, iyon ay dahil nagsimula ka ng maapektuhan ng Golden Dragon King. Ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay parang isang time bomb sa iyong katawan. Ito ay isang napakalakas na kapangyarihan na naglagay ng 18 seal dito. Upang mailigtas ang iyong buhay. Kung gusto mong lutasin ang problemang ito, ang tanging maaasahan mo ay ang iyong sarili.
Ang Golden Dragon King ay makapangyarihan, ngunit ang unti-unting paglilimita ng mga seal na ito. Binubuksan ni Dao ang seal at unti-unting hinuhukay at sinisipsip ang enerhiya ng Golden Dragon King sa seal kapag magagamit mo ang lahat ng enerhiyang ito para sa iyong sariling paggamit, ito ay talagang ligtas. Absorb. Kung gayon paano ko ito ay absorb? Sabik na tanong ni Tangwulan. Sinabi ni Golden Light at Shadow, maaari kang pumunta dito, ito ay nagpapatunay na mayroon kang pundasyon upang ma-absorb ang unang selyo. Upang ma-absorb ang diwan ng Golden Dragon King, una ay dapat na malakas ang iyong katawan, at pangalawa, kailangan mo ng ilang mga dayuhang bagay upang tumulong. Itong unang selyo, kailangan mong maghanap ng 3 bagay at gamitin ang mga ito upang mapabuti ang iyong katawan. Nagising ako. Kapag inihanda mo ang 3 bagay na ito, tatanggapin ko ang mga ito ng sabay-sabay sa parehong oras. Tandaan, ang asensya ng Golden Dragon King ay isang espadang may 2 talam para sa iyo. Ang pagsipsip nito ay magpapalakas sa iyo, ngunit kung ikaw ay lalakas ng napakabagal, hindi mapipigilan ng selyo ang kapangyarihan nito, at ikaw ay mamamatay. Bago ang edad na 10, hanapin ang 3 bagay na ito, kung hindi ko mapipigilan ang kapangyarihan ng unang selyo. 10 taong gulang. Parang kalahating taon na lang ako sa edad na 10. Oo, ano ang 3 bagay na iyon? Nagmamadaling tanong ni Tangwulan. 100 taon ng Ice Crystal Fruit, 100 taon ng pulang pamamaga ng prutas at 10 patak ng dugo mula sa 100 taon ng Soul Beast na may dugong dragon. Sa pakikinig lamang sa pangalan, naunawaan ni Tangwulan na ang mga bagay na ito ay lubos na mahalaga. Hindi man lang niya narinig ang tungkol sa unang 2 epekto, at ang 10 patak ng dugo ng Soul Beast noong nakaraang siglo ay higit pa. Kumusta, ngunit ang mga espiritong hayop ay nasa bingit na ng pagkalipol. Saan ko sila mahahanap? Blanko ang tanong ni Tangwulan. Sandaling natahimik ang Gintong Liwanag at Anino, na parang nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa malalim na boses, hindi ko alam. Masasabi ko lang sa iyo kung ano ang alam ko. Kung paano gawin ito, kung paano ito gagawin, ito ang iyong problema. Ay walang paraan upang malutas ito para sa iyo. Masasabi ko lang sa iyo na kapag ikaw ay 10, dapat mong i-unlock ang unang selyo at i-absorb ito, kung hindi, ikaw ay mamamatay. Kapag nahanap mo na, kapag nagmuni-muni ka at iniisip kung ano ang hitsura ng dragon na ito, dadalhin kita dito. Ngayon, ilalabas na kita. Sandali lang. Nagmamadaling tumawag si Tangwulan. Ako ay isang sinag lamang ng banal na kamalayan, at ang oras ng pagpapanatili ay limitado, huwag mag-antala. Mataimtim na sinabi ng Gintong Liwanag at Anino. Sinabi ni Tangwulan, bakit ako nakipag-ugnayan sa isang bagay, tulad ng pagkakasaksak ng Light Dragon Dagger ni Xexi, at magkakaroon ng kaliski sa aking katawan. Anong uri ng Golden Dragon King ang nauugnay din dito? Sinabi ni Golden Light at Shadow, oo, iyon ay, ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay ginagabayan ng aura ng dugo ng dragon mula sa labas ng mundo, at pansamantala itong lumilitaw. Ngunit hindi mo makokontrol ang kapangyarihang ito hanggat hindi na-unlock ang selyo. Kaya, hanapin ang 3 bagay na ito sa lalong madaling panahon. Gustong magtanong muli ni Tangwulan, ngunit ang lahat ng nasa paligid niya ay biglang umikot, at gising na siya habang umiikot ang mundo. Pawis na pawis ang buong katawan at hindi masabi na hindi komportable, kitang-kita niya na unti-unting nawawala ang nakakapaso niyang temperatura ng katawan. Panaginip ba ito? Hindi panaginip. Hindi panaginip. Kung hindi niya naranasan noon ang lahat, marahil ay iisipin niyang panaginip lang iyon. Pero, panaginip lang ba talaga ito na kasing simple? Kung panaginip lang, bakit totoo? Bakit ako magpapalitaw ng mga gintong kaliski sa ilalim ng pagpapasigla ng liwanag na sandang ng dragon? Bakit hindi namumukod tangi ang kanyang lakas noong siya ay napakabata, ngunit ang kanyang lakas ay nagsimulang tumaas ng gusto pagkatapos na magising ang kanyang espiritu? Gayunpaman, kung hindi ito isang panaginip, bakit magkakaroon ng kakanyahan ng dragon sa katawan ng isang tao, upang ang isa ay maaaring nasa panganib ng kamatayan anumang oras? Sabi ng Gintong Liwanag at Anino, isa itong krisis at pagkakataon para sa akin. Ano ang magiging pakiramdam ng pagsipsip ng kakanyahan ng isang dragon? Mayroong hindi mabilang na mga katanungan sa kanyang puso, at ang gintong figure ay hindi malinaw tungkol dito. Ipinilig ng gusto ang kanyang ulo, medyo kinalma niya ang kanyang pag-iisip, tahimik na bumangon sa kama, tumakbo sa silid ng tubig upang hugasan ang kanyang katawan, at pinalitan ang kanyang pangitaas na katawan ng tuyong damit. Pagbalik niya sa kama, medyo kumalma na rin ang mood niya. Calm down, be calm, sabi niya sa sarili. Huminga ng malalim, ang mga mata ni Tangwulan ay bahagyang nagyelo. Mula sa kasalukuyang punto ng view, mayroong hindi bababa sa 2 punto na maaaring summed up. Una, may dragon essence talaga sa katawan niya na nagbabanta sa buhay niya. Kung hindi niya ma-absorb, mamamatay ako. Pangalawa, kung unti-unti mong ma-absorb ang energy nitong dragon, unti-unting lalakas ang iyong lakas. Kaya, ang unang bagay na kailangan kong gawin ngayon ay hanapin ang 3 bagay na sinabi ng Gintong Liwanag at Anino, at pagkatapos ay subukang sumipsip ng enerhiya sa unang selyo. Pagkatapos lamang na subukan ito, maaari kong maunawaan kung ano ito.
Kung sinisipsip mo ang enerhiya na ito, maaari mong kontrolin ang kapangyarihan kapag lumitaw ang mga kaliskis. 9 na taong gulang pa lamang siya, at hindi pa masyadong mature ang kanyang isip. Para sa kanya, ang kamatayan ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa mga matatanda. Bagamat may takot sa kanyang puso, hindi ito malakas. 10 patak ng dugo mula sa Centennial Ice Crystal Fruit, Centennial Qian Fruit, at Centennial Soul Beast na may Dragon Bloodlines, pakinggan mo lang ang pangalan, alam mo na ito ay pambihira. Saan ko ito mahahanap? Sa ilang walang magawang emosyon, ipinagpatuloy ni Tang Wulan ang pagmumuni-muni. Sa pagkakataong ito, matagumpay siyang nakapasok sa estado ng pagmumuni-muni. Umagang-umaga, masayang nagising ang 4 na tao sa dormitoryo. Go! Wulan, kumain ka na. Tumalon si Exi sa kama. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, hindi mo pa nahuhugasan. Medyo gutom na ako, tapos maghilamos ka na. Sinabi ni Tang Wulan, Exi, may itatanong ako sa iyo. May narinig ka bang dalawang bagay, Ice Crystal Fruit at Qian Fruit? Natigilan si Exi, Ice Crystal Fruit. Qian Fruit. Narinig mo na ba ito? Hindi ba ito ay isang napaka-ordinaryong spirit fruit? Ito ay ibinebenta sa mga shopping mall, at ito ay magkakaroon ng magandang pampalusog na epekto para sa mga may-ari ng Ice Attribute at Fire Attribute ng Martial Spirit. Nang marinig ang sinabi niya, tuwang-tuwa si Tang Wulan. Ang pinakakinatatakutan niya ay walang nakakaalam kung nasaan ang mga bagay na ito. Kung gayon, mahal ba ang mga espiritong prutas na ito? Tanong ni Tang Wulan sa mahinang boses. Sinabi ni Exi, okay lang, 10 o 20,000 federal na pera, depende sa kalidad. 1 o 2,000, kayang-kaya ko. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, magandang kalidad, hindi ba ito ay isang siglong gulang na ice crystal na prutas? Inilibot ni Exi ang kanyang mga mata, maaari ka bang magkaroon ng kaunting sentido komon? Ang lingguo na higit sa 10 taong gulang ay isang napakagandang bagay, at ito ay magagamit lamang sa mga auction sa loob ng higit sa 100 taon. Ito ay maaaring ituring bilang isang lingbaw. Kung ito ay higit sa 1,000 taong gulang. Iyan ang kayamanan ng langit, materyal at lupa. Ito ay nangangahulugang ang walang katumbas na kayamanan ng langit, materyal at lupa. Kayamanan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, magkano ang Centennial Ice Crystal Fruit at Qian Fruit? Sinabi ni Exi, ang dalawang uri ng espiritong prutas na ito ay mas karaniwan, at ang demand ay mataas din, at ang presyo ay hindi masama. Ang auction ay tinatansya na 80 hanggang 1,000,000 piraso. Napatulala si Tang Wulan, 80 hanggang 1,000,000. Isa pa. Ayon sa gininto ang liwanag at anino, kalahating taon lang ang mayroon siya, ngunit paano siya kikita ng ganoon kalaki sa kalahating taon? Ito ay imposible lamang. Hindi banggitin na mayroong 10 patak ng dugo mula sa siglong gulang na Dragon Soul Beast. Wulan, ano bang problema mo? Bakit bigla mong naalala na tanungin ito? Ang lingguo ay bihirang gamitin ng mga tao sa mga ordinaryong panahon, dahil ang epekto ng gamot ay masyadong nangingibabaw, at ang katawan ng tao ay magdadala ng mga panganib. Maliban kung ito ay isang espesyal na sitwasyon, lahat ay hindi ito madaling gamitin. Kung hindi, kapag ito ay nakakaapekto sa pundasyon, ito ay malamang na magkaroon ng isang masamang epekto. Ang 1,000 taon ay maaaring ituring na mga kaluluwang hayop. Ngayon, sa 10,000 taon, magkakaroon ka ng iyong sariling karunungan. Ang mood ni Tang Wulan ay unti-unting huminahon, at tumingin siya sa kanya at sinabing, Exi, kapag nagpapahinga ka ngayong linggo, maaari mo akong dalhin sa auction. Hindi pa ako nakapunta sa auction. Okay. Pumayag naman si Exi. Noon pa man ay malamig na siya sa mga tagalabas, pero basta kaibigan lang ang kinikilala niya, talagang prangka siya. Naghilamos muna si Exi. Kinuha ni Tang Wulan ang bihirang ginagamit na soul communicator mula sa storage ring at nagdial ng numerong nakatala dito. Dudo, Wulan. Anong problema? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang side ng communicator. Guro, pupunta ka ba sa Donghai City sa araw ng pahinga na ito? Tanong ni Tang Wulan kay Mang Tian. Sabi ni Mang Tian, ano? May tanong ka ba tungkol sa pamimiki? Sinabi ni Tang Wulan, hindi, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Saglit na natahimik si Mang Tian, at sinabing, nagkataon na may sasabihin sa iyo ang guro. Doon ako sa hapon sa rest day. Sige, hihintayin kita sa studio. Magalang na sabi ni Tang Wulan. Matapos ibitin ang komunikasyon, nagpakita ang kanyang mga mata ng nag-aalalang tingin. Naroon ang selyo, at mayroon lamang siyang kalahating taon. Ang higit na kailangan ngayon ay pera. Malinaw na imposibleng kumita ng mas maraming pera batay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Dapat humanap ng paraan. Pagkain, pag-aaral, kompetisyon sa promosyon. Mabilis lumipas ang isang araw. Gayunpaman, sa araw na ito, ang 3 Tang Wulan ay tinutukan ng maraming beses, natural dahil sa insidente ng pagharang sa pinto kahapon. Ang nakakapagtaka sa maraming tao ay ang 3 Tang Wulan ay hindi pa pinarusahan ng kolehiyo, lahat ay gaya ng dati, na parang walang nangyari. Mas marami ang mga estudyanteng nanunood kay Wu Zhangkong, at kahit na maraming mga guro ang sumali.
Ang labanan kahapon ay nagdala ng reputasyon ng lalaking Diyos ni Leng Ao sa ibang antas sa akademya. Hindi lang siya ang lalaking Diyos ng mga babae ngayon, kundi ang lalaking Diyos ng buong akademya. Ngunit si Wu Changkong mismo ay hindi tumugon sa lahat ng ito, at nanatili siyang ganoon. Sa laban-laban sa Class 2 Nanograms Grade 1 pagkatapos ng klase, hindi nag-effort si Tang Wulan, Gu Yu, at XCXC. Ang kabilang partido ay mayroon lamang isang Soul Master na may dilaw na siglong Old Spirit Ring. Sa pagharap sa pagtutulungan ng tatlong Tang Wulan, madaling natalo ni XCXC ang kalaban sa suporta ng firepower ni Gu Yu. Tatlong panalo, kasama ang insidente ng pagharang sa pinto na sumiklab kahapon, ang ikalimang baitang ng unang baitang sa wakas ay naging pantirya ng pansin. Bukas ay araw ng pahinga. Pagkatapos ng araw ng pahinga, magkakaroon sila ng oras upang hamanin ang klase sa unang baitang. Ang mga klase sa bawat baitang ay ganap na naiiba sa iba pang mga klase dahil ang pinakamahusay na mga henyo ng taon ay natipon sa bawat klase. Sa loob ng hindi bababa sa 2 dekada, ang Donghai College ay walang record ng pagkatalo ng kasunod na klase sa parehong grado sa kompetisyon sa promosyon. Pagkatapos ng hapunan, babalik na sana sina Tang Wulan at XCXC sa dormitoryo, ngunit pinigilan sila ni Gu Yu. Anong gagawin niyong dalawa bukas? Bilasan mo at tawagan mo yan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko sa iyo. Si Gu Yu ay mukhang napakabangi sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Bagamat hindi siya partikular na maganda, napakagwapo rin niya. Sa oras na ito ay talagang nagpapatawa ng kaunti. Bakit namin sasabihin sa'yo? Ngumuso si XCXC. Kinagat ni Gu Yu ang kanyang mga labi at sinabing, ngayon lang kayo nag-chat habang kumakain. Narinig ko kayong lahat. Kailangan ninyong lumabas bukas. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Pupunta ako kay Teacher Wo at hilingin sa kanya na mag-practice pa. Huwag na kayong mag-isip pa na tumakbo. Anyway, kailangan nating makipagkompetensya sa unang grupo, pinakamahusay na mag-practice. Bakit ba sobrang galit ka dito? Nanlaki ang mga mata ni XCXC, nanlilisik kay Gu Yu. Malamig nang umuso si Gu Yu, nakakainis ako, paano ba? Sasabihin mo ba o hindi? Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, Gu Yu, gusto kong dalhin ako ni XCXC sa auction bukas. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ngumiti si Gu Yu at sinabing, okay, sabay na tayo. Sinabi ni XCXC na may masamang tingin, sino ang gustong sumama sa iyo? Ito ang gawain ng ating lalaki. Sinabi ni Gu Yu, hindi ko sinabi na sasama ako sa iyo. Nakikita ko ang iyong mga birtod, maaari akong sumama kay Wulan. Tumingin si XCXC sa kanya nang may pagdududa, at tumingin kay Tang Wulan, na 9 na taong gulang pa lang ngunit napakagwapo na, at sinabing, ayaw mo na kay Wulan. Ilang taon ka na, masyado pang maaga para mag-develop. NS. Gusto mo bang mamatay? Sa sandaling itinaas ni Gu Yu ang kanyang kamay, isang hockey puck ang lumipad patungo sa kanya. Nagmamadaling umiwas si XCXC, haha, tama ako. Sinabi ko kay Teacher Wu na pumunta, at sinabi kong hindi ka natutong mabuti sa murang edad. Kung gusto kong mamatay, tutuperin kita. Mabilis ding lumabas si Gu Yufei, lumiwanag ang kanyang mga kamay, hinahabol si XCXC. Walang magawang tumingin si Tang Wulan sa dalawang lalaki. Matagal na siyang nakasanayan sa kanilang pang-harass, kaya nakataas lang ang mga kamay niya sa labas ng bilog. Sa huli, silang tatlo ay magkasamang umalis kinaumagahan. Naisip ni XCXC na alisin si Gu Yu ng maaga, ngunit nabigo. Naghihintay si Gu Yu sa pintuan ng dormitoryo. XCXC, saan ang auction? Curious na tanong ni Tang Wulan habang naglalakad. Napatingin si XCXC kay Gu Yu, na nakangiti at nakangiti sa tabi niya, nasa East China Sea Museum. Ang auction site ng ating East China Sea City ay jointly organized with the museum. May special auction item display area sa museum, at ang mga auction ay regular na gaganapin. Pumunta na lang tayo sa exhibition area at tingnan, magkakaroon din ng auctionment. Curious na tinanong ni Gu Yu si Tang Wulan, Wulan, bakit bigla mong naalala na pupunta ka sa auction house? Hindi ko pa nakikitang interesado ka dito. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay isang biglaang kapritsyo, tara at tingnan natin. Ang Donghai Museum ay isang kakaibang gusali na matatagpuan sa timog ng sentro ng lungsod ng Donghai. Binubuo ito ng isang pangunahing gusali at dalawang oiliary na gusali. Ang pangunahing gusali ay nagpapakita ng iba't ibang mga specimen ng mga bihirang soul beast, mga saksi ng kasaysayan ng pag-unlad ng Donghai City, at ilang mga item mula sa iba't ibang panahon. Ang oiliary building sa kaliwa ay ang exhibition area ng auction house na binanggit ni XCXC. Tungkol naman sa auction site, ito ay nasa itaas na palapag ng pangunahing gusali. Ang annex building kung saan matatagpuan ang exhibition area ng auction site ay hindi nangangailangan ng mga tiket at maaaring direktang ipasok. Hindi kakaunti ang pumupunta para manood nito. Ang oiliary building ay may 4 na palapag. Bagamat isa lamang itong oiliary building, napakalaki rin nito. Mula sa labas, ang gusali ay 200 metro ang lapad.
Bilang pangalawang pinakamalaking lungsod sa silangang seaside area, ang Donghai City ay ang tanging lugar ng auction, at ang laki nito ay maiisip. Mula sa unang palapag hanggang sa ika-4 na palapag, ang lahat ng mga lugar ng auction exhibition ay ipinapakita ayon sa iba't ibang kategorya at grado. Siyempre, ang ilang partikular na bihira at mamahaling bagay ay ipapakita lamang sa mga espesyal na lugar, at hindi lahat ay makakakita sa kanila. Pagpasok pa lang nila sa pinto, nakita ng 3 tao ang isang malaking sign display. Ang unang palapag ng auction display area ay nahahati sa 2 malalaking lugar, ang Soul Guidance Area at ang Non-Soul Guidance Area. Kabilang sa mga ito, ang Soul Guidance Special Zone ay nahahati sa Rare Metal Area, Soul Guidance Finished Product Area at marami pang ibang lugar. Saan tayo unang pupunta? Malabong nahulaan ni XCXC na si Tang Wulan ay pumunta sa auction house para sa isang layunin, kaya tinanong niya ito ng direkta. Sinabi ni Tang Wulan, pumunta sa Non-Soul Guide Area. Gusto kong makita kung may auction sa 2 spirit fruit na sinabi ko sa iyo noong araw na iyon. Prutas ng espirito. Anong bunga ng espirito ang gusto mo? Curious na tanong ni Guyu. Sinabi ni Tang Wulan, ayaw ko. Na-curious lang ako at gusto kong makita ito. Bagamat kapwa niya kaibigan sina XCXC at Guyu, ang mga katotohanan tungkol sa Golden Dragon King ay masyadong nakakagulat. Bagamat bata pa siya little, ngunit alam ko rin na ang ganitong uri ng sekreto ay ganap na imposibleng sabihin. Pagkatapos ay tingnan mo. Halatang wala si XCXC dito sa unang pagkakataon, at dinala niya silang dalawa sa auction display area na may pamilyar na daan. Mayroong malalaking glass grid sa paligid, at maraming bagay na hindi pa naririnig ni Tang Wulan. Ang pinakamurang ay nagsisimula sa 100,000 federal na pera. Ang mga glass grid na ito ay gawa sa espesyal na transparent na halwang metal, hindi ordinaryong salamin. Ito ang Lingguo area, tingnan mo. Huminto si XCXC pagkarating sa isang malawak na parihabang kwarto. Ang kwartong ito ay humigit kumulang 300 metro kwadrado, at iba't ibang espiritong prutas at mga pambihirang halaman ang nakadisplay dito. Ang bawat bunga ng espirito ay minarkahan sa labas. End of this chapter.